Inimbitahan ko ang pamilya nga asawa ko sa isang medianoche na hapunan. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nagulat ako nang makita na ang kabuuang halaga ay umabot sa halos 77 milyong piso. Nang marinig ko ang dahilan mula sa staff, agad akong tumawag sa pulisya. Natigilan ang lahat sa silid. Hawak ko sa kamay ang resibong nakakahalaga ng mahigit 3,000 mila. Pinilit ako ng aking asawang si Daniel at ng kanyang inang, si Aling Rosa na ibenta ang aming bahay para bayaran ang utang ng kapatid ng asawa ko dahil akala nila ay mahina ako at madaling mapigilan. Ngunit ni sa panaginip nila ay hindi nila inakala na ang mapang-abuso manugang na kanilang kinutyaan sa loob ng 3 taon ay siya palang tagapangulo ng korporasyon na nakakahalaga ng bilyon-bilyon at ang tunay na may-ari ng eksklusibong hotel na ito. Sa mga huling araw ng Disyembre, mainit ang hangin sa Maynila at punong ingay at kaguluhan ang malansangan jeepney, tricycle at tao na nagmamadali para sa Pasko at Bagong Taon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mabigat ang dala ko. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking simpleng puting blusa na medyo grasyon na sa balikat. Tumingin ako sa aking sariling nga mata pagod, ngunit may tigas na hindi pa nakikita ng sinuman. 3 taon na akong misis. 3 taon na itinago ko ang katotohanan na ako ang tanging anak ng tagapagtatag ng Cruz Holdings, isa sa pinakamalaking konglomerado sa bansa. Sa halip na kunwari akong isang simpleng babae na nagmula sa pamilyang nawalan ng lahat. Ginawa ko ito dahil sa isang pangako sa aking sarili. Nais kong mahanap ang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal na hindi batay sa kayamanan at katayuan, ngunit mukhang natatalo na ako sa larong ito. Sa gabi bisperas Bagong Taon, nag-ayos ang pamilya ang asawa ko ang espesyal na hapunan. Pinareserba ni Daniel, ang aking asawa, ang isang VIP na silid sa Grandeur Hotel Manila, ang pinaka-eksklusibong hotel sa lungsod. Sinabi niya na gusto niyang bigyan ng karangalan ang kanyang ina at ipakita sa kapatid niya ang isang bagay na maluwalhati. Ngumiti lang ako ng mapanghimaksik. Ang Grandeur Hotel Manila, ang pinakaregal na establishmento sa buong lungsod, ay isa pala sa mga lihim na ari-arian na nakalagay sa aking pangalan, ngunit wala sa kanila ang nakaalam nito. Nang pumasok kami sa maringal na silid nga hapunan, amoy ang mabangong insenso at kumikislap ang chandelier ng kristal sa itaas. Ngunit agad na nasira ang damdamin ng sining ng lugar dahil sa malalakas na tawak at ingay ng pagkain ni Aling Rosa, ang biyenan ko at ng bunsong kapatid ni Daniel na si Rico. Nakaupo si Aling Rosa sa upuang nakaruedang pula, hawak ang isang hitang inihaw na manok, kumakain habang pinupunas ang grasa sa kanyang labi gamit ang kanyang kamay. Nang makita ako, hindi siya uminto sa panguya. Inangat niya ang kanyang makilay at nagsalita sa maasim na tono. Ay naku, heto na rin ang aming manugang na mahal. Ngayon ka lang lumitaw, ang asawa mo ay nagtatrabaho ng husto para mapakain ang buong pamilyang ito, ikaw naman ay narito ka lang palagi, kumakain at walang ginagawa. Kahit sa hapunan, pinapahintay mo pa ang matatanda, tunay na walang utang na loob. Pinigilan ko ang aking buntong hininga at dahan-dahang umupo sa sulok ng mesa, sumasagot sa mahinahon na tinig. Ina, dumaan muna ako sa salusalo ng dating kumpanya ko para ayusin ang ilang papeles ng benepisyo, kaya nakarating ako ng 15 minuto. Humihingi akong tawad sa inyo. Si Rico naman ay nagbubuhos ng alak sa isang malalim na baso, ang uri na para sa beer, hindi para sa red wine, at iniinom ito ng parang tubig. Matapang niyang ibinaba ang baso sa mesa at tumawa ng may pangungutya. Kuya, bakit ka nagpapahirap? Ang kumpanyang misis mo ay nagsara na, wala na siyang hanap buhay. Tingnan mo ang kuya ko, manager na siya sa isang malaking kumpanya, walang kinakatakutang gastusin. Dapat kang mag-ingat sa paligid mo, ate. Ang mababae na walang sariling pera ay madaling mapalitan. Nakaupo si Daniel sa tabi ko. Narinig niya ang pangalipusta ng kanyang kapatid laban sa
kanyang asawa ngunit wala siyang sinabi para ipagtanggol ako. Inayos-ayos niya lang ang kanyang mamahaling kurbata na lihim ko ring binili para sa kanya at saka naglagay ng abalone sa mangkok ng kanyang ina. Nay, huwag kayong mag-alala, si Rico, ngayon ay masayang okasyon, kumain na lang tayo. Siya ay sanay ng mabagal, wag na nating pansinin. Tumingin ako kay Daniel, ang lalaking pinakatiwalaan ko aking buong puso. Mukhang presentable pa rin siya, ngunit ngayon ay nakikita ko na lang ang isang bagay na katakot-takot. Ang kasinungalingan na nakabalot sa ganda ng kanyang hitsura. Sa loob ng 3 taon, lihim kong ginamit ang aking makoneksyon para tulungan siyang maging manager mula sa isang ordinaryong empleyado. Ginastos ko ang aking sariling pera para pondohan ang pamilyang ito at nakukunwaring extra income o hiniram ko ang pera para maprotektahan ang kanyang dignidad. Ano naman ang natanggap ko kapalit? Ang pang-abusong biyenan ko, ang kabastusan ng bayaw ko, at ang kawalan ng pakialam ng taong dapat sanay ay nag-alaga sa akin. Habang kumakain si Aling Rosa ng pinakamainam na nilagang manok na may asukal at anis, humahanga siya ng walang kahihiyan. Maganda pala ang pagkain dito. Matatalino ang anak ko, pumili ng magandang lugar. Hindi tulad ng ilan na nagpapanggap na mayaman ngunit walang may dulot na kahit isang sentimo bilang dote. Kawawa naman ako at nakakuhang ganitong manugang. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking pagpapahalaga sa sarili. Kinuha ko ang isang piraso ng gulay at idinala sa aking bibig, mapait ang lasa. Tumingin ako sa paligid ng maringal na silit na iyon. Alam nga kawani kung sino talaga ako, ngunit nakukunwari silang hindi nila ako kilala ayon sa utos ng aking makimanga. Nakita ko ang pag-alala sa kanilang mamata, habang ang pamilya ng asawa ko naman ay itinuturing ang kanilang serbisyo bilang isang bagay na natural para sa kanilang mataas na antas. Lumipas ang hapunan sa isang kapaligiran ng pag-init para sa akin, ngunit kasiyahan para sa 3 taon na iyon. Patuloy silang nag-utos ng pagkain ng walang anumang pagpapahalaga sa halaga. Tahimik akong nanonood, matagal na nang lumamig ang aking puso. Nagtatanong ako sa sarili ko, hanggang kailan mananatili ang pelikulang ito, at maaari bang baguhin ng aking tiyaga ang kasakiman ng mataong ito? Maaring malapit na ang sagot. Ikinsik ng relo ang 10:00 ng gabi nang matapos ang hapunan. Nangalat sa mesa ang mapinggan, buto, at walang lamang boteng alak. Namumula si Daniel sa inumin. Tinapik niya ang balikat ni Rico at tumawa ng malakas na parang isang nagtagumpay na tao. Hinimas ni Aling Rosa ang kanyang matigas na tiyan. Nararamdamang parang inuulit pa niya ang tikim ng natirang pagkain. Lumingon si Daniel sa akin at tumutos. Maria, lumabas ka na at bayaran mo ang bill sa reception. Ibinigay ko sa iyo ang card ko kahapon, may 12,000 dun. Sapat na iyon. Akyatin ko na si Nanay at Rico pababa para kunin ang sasakyan. Tumango ako. Kinuha ang aking lumang pitaka at tumayo. Sa aking isipan, tinantya ko na ang hapunan ay aabot sa humigit kumulang 6,700 hanggang 6,900 hanggang 6,900 batay sa mga in-order nila. Kahit ibinigay ni Daniel ang card, alam ko na ang prarun ay aking lihim na ini-transfer sa kanyang account bilang bonus mula sa kumpanya. Lumabas ako ng VIP room at lumakad sa mahabang koridor na may pulang karpeto patungo sa main lobby. Sa reception counter, si Ate Karen ang staff na nagtatrabaho doon 5 taon at alam kung sino talaga ako. Yumuko ng magalang ngunit may kaunting alalahanin sa kanyang nga mata. Ibinigay ko sa kanya ang senyales na manatiling tahimik at kumilos ng normal. Magandang gabi. Puwil ko pang makuha ang pil para sa VIP Room 1? Nagatubili si Ate Karen sandali at ang kanyang makamay ay nanginig habang nagtipa sa keyboard. Inilabas niya ang mahabang resibo at ibinigay ito sa akin gamit ang 2 kamay. Ang kanyang tinig ay mababangunit, sapat para magbigay nga pagkabigla. Po, ang kabuwang gastos na hapunan ay listo visi 7 sa ta 35 0 pesos. Napatigil ako, inakala kong maling narinig ko. Ulitin mo, 1,000 lamira 735,000. Sigurado ka ba?
Kumain lang kami ng hapunan, hindi ba? Umiling si Ate Karen at itinuro ang madetalye ng resibo. Kinuha ko ang papel at ang aking mamata ay mabilis na lumipas sa bawat linya at parang nag-freeze ang dugo sa aking katawan. Bukod sa mga pagkaing inihain sa mesa, ang listahan ay malinaw na nagsasabi nga 10 bottle vintage na Scotch whiskey na may 30 taon, 5 kilong espesyal na Japanese dried abalone, at 10 box ng premium bird's nest na nakabalot para dalhin sa bahay. Tumingin ako sa ibabangang resibo sa seksyon ng kinumpirma ng customer at nakita ko ang isang pirmang hindi akin. Malinaw, mabilis na sulat kamay na aking makilala kahit sa tulog. Ang sulat kamay ni Rico. Sino ang nag-order ng mga ito? Tinanong ko, ang aking tinik ay nagsimulang mangatal sa galit. Nahihiyang sumagot si Ate Karen. Ang batang lalaki na kasama ninyo kanina po. Pumunta siya sa bar counter at humingi nga ito. Sinabi niyang inutos ninyo para may pamigay sa mga kamag-anak. Naglagay siyang pirma sa resibo kaya ibinigayng bodega ang mga kalakal. Dahil kamag-anak naman niya kayo, hindi kami nangahas na hadangan siya. Ang inuot-nuot ko ang resibo sa aking kamay 1,535,000 pesos, isang napakalaking halaga na ginastos ni Rico ng isang kisap mata lang. Anong iniisip niya? Inakala ba niya na ang pamilya ko ay isang gintong mina? O naniniwala ba siyang si Daniel ay sapat ang kakayahan para bayaran ang napakagastos na bagay na ito? Sa isip ko, lumabas ang imahe ni Rico na matagal na nasa kubeta. Ngayon ko lang naunawaan na nung oras na iyon siya ay naglalaro ng napakasamang laro. Ginamit niya ang pangalan ng bayaw ng kanyang kuya, ginamit ang pagiging palaka ng stafang hotel para kumita. Huminga ako ng malalim para mabawi ang aking katahimikan at pagkatapos ay sinabi ko kay Ate Karen, huwag mong bayaran ito gamit ang anumang karko o ni Daniel. Tumawag ka sa security para hadangan ang lahat ng pintuan, walang sinuman ang makakaalis ng hotel na may dalang anumang gamit. Babalik ako sa silid para harapin ito mismo. Tumango ng paulit-ulit si Ate Karen. Upo, maalaala ko. Tatawagin ko ng seguridad. Lumakad ako pabalik sa VIP room. Ang aking hakbang ay mabigat ngunit ang aking isipan ay naging malinaw kaysa noon. Dumating na ang panahon na hindi na ako maaring magtimpi pa. Ang aking katahimikan at pagpapasakit ay niyurakan na nila ng lampas sa limitasyon. Sa gabing ito, sa lugar na ito, lahat ay dapat na masiwalat. Itinulak ko ang pinto ng VIP room at pumasok. Sina Daniel, Aling Rosa at Rico ay wala pa pababa sa lobby. Nakatayo silang nakapaligid sa malalaking bag na nakabalot ng maganda na nakalagay sa sulok ng silid. Nang makita nila akong bumalik, ang mukha ni Rico ay sandaling naging kabado ngunit agad na pinagaling ang kanyang dating pagiging walang kwenta. Tumingin si Daniel sa akin, nagtanong na nakakunot ang bakit ka pa umakyat? Nabayaran mo na ba? Hindi ako sumagot. Ang aking malamig na tingin ay nakabaon sa si Rico. Itinatapon ko ang resibo sa mesa, lumutang ito at nahulog ng direkta sa harap niya. Rico, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. 10 bote ng imported na alak, abalone, bird's nest mo higit 7,000,000. Saan mo balagdalhin ang ito? Nang marinig ni Aling Rosa ang halagang 55 milyon, nagulat siya, ang kanyang mamata ay lumaki. Ano? Anong sinabi mo? 55 milyon? Baliw ka ba? Iniakusa mo pa ang bayaw mo para sa isang hapunan lang. Si Rico naman ay kabaliktaran, wala siyang pagkatakot. Tahimik niyang kinuha ang toothpick at ngumisi. Ate, bakit ka magagalit? Pista opisyal na. Nag-order lang ako ng kaunting regalo para sa mga tiyuhin at pinsan natin sa probinsya para mabigyan ng karangalan ang pangalan ni Kuya Daniel. Tignan mo, ang kuya mo manager na siya, pero kapag umuwi siya sa probinsya ng walang dalang kahit ano, tatawagin siyang walang pakialam. Bilang misis, dapat mong pangalagaan ang karangalan ng iyong asawa. Tumingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala sa aking naririnig. Pangangalagaan ang karangalan sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa pamamagitan ng pagpapekeng aking pirma para magnakaw ng ari-arian.
Alam mo ba kung magkano ang 55.7 milyon? Iniisip mo ba na ang kuya mo ay gumagawa ng pera tulad ng dahon ng puno? Umiling si Rico at umangat ang kanyang balikat ng may pahamak. Ay nako, ate, huwag ka nang mag-alala. Sinabi ni Kuya Daniel na maari kang magsay ng utang at alam ko namang nakukunwari ka lang na mahirap. Ang madating mayaman na pamilya ay laging may nakatago pa ring halaga. Hindi ka rin basta-basta nagpapababa sa sarili mo ng walang reserbang pra. Hindi ba, huwag kang matamat sa ilang bote lang alak. Kung wala kang pera, bayaran ni Kuya Daniel, siya ay gumagawa ng milyon-milyon. Kinuha ni Daniel ang resibo at ang mukha niya ay nagbago ng kulay mula pula hanggang mapulaw. Ang kanyang makamay ay nanginig. Rico, bakit ka nag-order ng ganito karami? Sira ba ang ulo mo? 57 milyon. Saan ako kukuhang ganyang pera ngayon? Tinapik ni Rico ang balikat ng kanyang kuya, nagsalitang parang walang anumang nangyari. Kuya, mag-relax ka. Nagtanong na ako, nagpapatawad ng utang ang hotel. Naglagay ng pirma si Ate Maria. Magdala muna tayo ng gamit sa bahay. Nangako na ako sa mga tito at tito sa probinsya na may mainom silang imported na alak. Hindi ko maaring baguhin ang pangako ko. At sa tingin ko rin, kung ibabenta natin ang mabote sa mga mayamang negosyante sa probinsya, magiging kapaki-pakinabang ito. Para bang nagutang akong puhunan babayaran ko. Nang makita ni Aling Rosa na nag-aalala ang kanyang panganay, nagbago ang pakikitungo niya at sinimulang ipagtanggol ang bunso. Tama si Rico. Iniisip niya ang karangalan ng inyong pamilya at marunong siyang magnegosyo. Ikaw at ang asawa mo ay mayroon namang pera. Tulungan ninyo ang kapatid mo. Maria, huwag kang maingay at magsign ka ng utang. Sisiguruhin ko na babayaran niya kapag nagsimula na siyang sariling negosyo. Tumingin ako sa tatlong mukha sa harap ko, isang bulag na ina na nagtatanggol sa kanyang anak na gumawa ng mali, isang sakim na bayaw na walang hiya, at isang mahina at nakakalkula na asawa. Sumakit ang aking puso, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katsankuihan ng mga taong tinatawag kong pamilya. Itinuturing nila akong isang balan ng salapi, isang bag na maring itapon ang lahat ng responsibilidad. Ipaalala ko sa inyong lahat, hindi ako magbaba. Ang magagamit na ito ay ibabalik sa hotel o si Rico mismo ay magbabayad mula sa sarili niyang bulsa. Suminghot si Rico, lumapit sa akin, ang kanyang tinik ay nagbabanta. Ate, huwag kang magmatigas. Nalagdaan na ang pirma mo ang papeles kahit ayaw mo, kailangan mong tanggapin ito. Huwag mong pilitin kaming lumabas ng maganda rito. Ang kapalaran ni Rico ay umabot na sa kasugdulan. Hindi lang siya hindi nagsisinimulan pa niyang takutin ako, ngunit nagkamali siya. Ang Mariang araw na ito ay hindi na ang manugang na lagi niyang niyuyurakan. Tumayo akong tuwid, tumingin ng diretso sa kanyang mamata. Ang aking tingin ay hindi nanginginig. Ang dula-dulaan na ito ay itutuloy ko kasama ninyo hanggang sa katapusan, ngunit ang katapusan ay isusulat ko. Ang hangin sa VIP room ay nagiging makapal at mahirap hingguhin. Nagtatayo si Aling Rosa sa harap ni Rico na parang isang inang manok na nagtatanggol sa kanyang sisiw, habang si Rico naman ay tinitingnan ako nang may hamon sa kanyang mamata. Ibinaling ko ang aking buong atensyon kay Daniel, hinihintay ang isang makatarungang salita mula sa asawa na aking buong pusong pinangalagaan. Tumingin si Daniel sa resibo, pagkatapos ay tumingin sa tumpok nga alak at bird's nest. Nagmamantika ang pawis sa kanyang noo. Alam niya ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Kahit na may mga lihim na pondo, hindi siya makakahanap ng higit sa 5 milyong piso ng walang abiso. Ngunit hindi rin siya makipag-away kay Rico dahil si Rico ay gintong ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Daniel, pagkatapos ay biglang hinawakan ang aking kamay at hinila ako sa isang sulok ng silid, malayo sa tainga ng kanyang ina at kapatid. Ibinaba niya ang kanyang tinik sa pinakamababa, bumubulong sa aking tainga gamit ang matamis ngunit may pagbabanta na tono na hindi ko pa narinig dati. Maria, pakinggan mo ako, nangyari na ito. Si Rico ay bata pa, naghahanap pa ang excitement, gusto niyang magpakita.
Kung gagawin nating malaking usapin ito at itatawag ng hotel ang pulis, tapos na siya, hindi mo ba naisip na makita ang bayaw mo sa kulungan? Binawi ko ang aking kamay mula sa kanya, malamig na sumagot. So ano ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto mong gawin ko? Inabutan muli ni Daniel, mahigpit niyang hawak ang aking balikat, pinipiga ng sapat para masaktan. Tanggapin mo ang utang. Pirmahan mo na lang ang papel na ikaw ang bumili ng gamit na iyon bilang Mrs. ngang manager. Pahihintulutan kanilang bayaran ito ng installment. Sa bahay na tayo, mahahanap ko ang paraan para bayaran ng dahan-dahan. Ikaw ay asawa, dapat kang marunong magsakripisyo para sa karangalan ng pamilyang ito. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang bayaw mo ay mandaraya? Kahihiyan iyon para sa lahat natin. Tumingin ako ng malalim sa mga mata ni Daniel, nagahanap ng kahit kaunting konsiyensya, ngunit nakita ko lang ang pakakalkula ang sariling interes. Gusto mong tanggapin ko ang utang na alapan 5,007 milyon. Saan ako kukuhang ganyang pera para bayaran? O balak mo bang pasanin ko ang utang na ito habang buhay para sa kasiyahan ng kapatid mo? Nawalan ng pasensya si Daniel. Ang kanyang boses ay umangat ng banta sa pagitan ng kanyang mangipin. Ikaw ay walang pera ngayon, ngunit ang iyong magulang sa probinsya ay maaring ibenta ang kanilang lupa para makapagbayad. Ang inyong pamilya ay nawalan ng lahat, ngunit mayroon pa ring bahay, hindi ba? Magsakripisyo ka ng kaunti lang. Si Rico ay lalaki. Siya ang ina po ng pamilya. Siya ang kinabukasan ng aming angkan. Ikaw naman, bilang misis, ikaw ay bahagi ng pamilyang ito, dapat kang tumutulong sa pasanin namin. Bawat salita ni Daniel ay parang kutsilyo na nagtataga sa aking puso. Kaya pala ganito ang pagtingin niya sa aking pamilya at sa akin makagamitan para sa pagunlad ng kanyang pamilya. Handa siyang pilitin ang aking mamagulang na ibenta ang kanilang tahanan para bayaran ang bisyo ng kanyang kapatid. Ang sakripisyo na kanyang tinutukoy ay walang ibang kahulugan kundi pagsasamantala. Daniel, marinig mo ito ng malinaw. Pinakasalan kita dahil sa pagmamahal, hindi upang maging biktima ng inyong pamilya. Sinasabi mong magsakripisyo ako. Ano ba ang isinakripisyo mo para sa akin? Sa loob ng 3 taon, ang ginawa mo lang ay magdala ng para sa iyong ina at kapatid, habang pinabayaan mo akong harapin ang lahat ng mag-isa. Tinignan niya ako ng galit, itinataas ang kanyang kamay na parang tatampal, ngunit nagpigil siya sa huli. Naghalihinan ang kanyang ngipin. Huwag kang magmatigas. Kung hindi ka tatanggap, bukas tayo ay pupunta sa opisina para mag-file an annulment. Palalayasin kita sa aming bahay ng walang kahit isang sentimo. Isipin mo ang iyong sarili, isang babae na itinapon ng kanyang asawa, pamilya na nalugi. Paano ka mabubuhay dito sa Maynila? Ang pagbabantang ito ni Daniel ay pinawi ang huling natitira pang pagmamahal sa aking puso. Iniisip niyang mahina ako, iniisip niyang natatakot akong mag-isa, kaya luluhod ako at makikiusap sa kanya. Hindi niya alam na ang nagpupunas ng kapalaran ng kanyang pamilya ay hindi siya kundi ako. Ngumiti ako, isang ngiti na malamig at hindi kailanman napakita sa aking malabi sa loob ng 3 taon. Sige, gusto mong annulment? Bibigyan kita, ngunit muna. Kailangan naming harapin ang nangyari ngayong gabi. Lumakad ako pabalik sa hapagkainan kung saan pinanunod ni Aling Rosa at ng kanyang maanak ang lahat. Si Daniel ay tumingin sa aking likod. Mapagtagumpay na ang tingin sa paniwala niyang sumuko na ako, ngunit lubos siyang nagkamali. Tumayo ako sa gitnang silid at inilabas ang aking telepono mula sa bag. Nang makita ito ni Aling Rosa, nagtawag siya at itinuon ang kanyang ilong. Ayan, alam na alam ko, ang manugang ko ay kahit mabagal ngunit sumusunod sa asawa. Tumawag ka na sa iyong mga magulang para ibenta nila ang lupa at ipadala ang pera rito. Huwag pabayaang maghintay si Rico. Baka mapalampas niya ang tamang oras para umuwi sa probinsya. Sumali rin si Rico, tumatampok. Tama ate, ikaw ay mabait. Pagkatapos nito, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Tumawag ka na madali lang iyan. Hindi ako sumasagot. Ang aking madaliri ay lumipas sa screen ng aking telepono, ngunit hindi ako tumawag sa mga magulang ko at hindi sa kahit sinong kamag-anak para humingi ng pera.
Pinindot ko ang tatlong numero na maikli, niyoetet. Tumawag ang telepono ng matagal, pagkatapos ay sumagot ang kabilang dulo. Ibinukas ko ang loudspeaker, ang lakas ay sapat para marinig ng lahat sa silid. Ito ang 911 Emergency Services. Ano ang inyong emergency? Biglang tumahimik ang buong silid. Ang ngiti sa labi ni Aling Rosa ay naglaho, natiriso ang kanyang mukha na parang estatwa ang sementong. Nahulog ang toothpick ni Rico sa kanyang kamay, naging mapulaw ang kanyang mukha nang walang ni isang patak ng dugo. Nakatayo si Daniel nang walang galaw. Ang kanyang magamata ay malawak na bukas sa takot habang tinitingnan ako. Huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay malinaw at matatak, walang anumang pagkabigo. Magandang gabi. Nekong Magula, NG Krimen. Nasa VIP room ang akong Grandeur Hotel Manila. Mayroon ditong isang tao na gumawa ngang pandaraya at pagnanakaw ngang ari-arian na may kabuwang halagang mahigit 55 milyong piso. Ang salarin ay nakpeke ngang aking pirma para makamkam ang makalakal ngang hotel. Agad na sinalot ang kabilang dulo ng seryoso, mangyaring manatili sa lugar at ingatan ang inyong kaligtasan. Nagpapadala na kami ngang mapulis. Puwede po ba kayong sabihin ang inyong buong pangalan? Ang pangalan ko ay Maria Santos. Hihintayin ko kayo rito. Binaba ko ang telepono. Ang tunog ng dialtona ay umehong sa tahimik na espasyo na kakatakutan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay ninasira ng sigaw ni Rico. Sinalakay niya ako tulad ng isang sugatan na hayop. Sinubukang agawin ang aking telepono. Gaga, anong ginagawa mo? Itatawag mo ang pulis para huliin ako. Sira ka na ba sa ulo? Ngunit naihanda ko na ito. Mabilis akong lumayo patungo sa pinto kung saan dalawang security guard na mataas at matipuno ang nagpasok ayon sa aking utos kanina. Agad nilang hinarangan si Rico at hinilingang panatilihing kalmado. Ang isang security guard ay malakas na nagsalita. Numising si Aling Rosa sa takot nang makita ito. Sinalakay niya si Daniel, mahigpit na hinawakan ang kanyang damit at nagiyak ng humagulgol. Daniel, tingnan mo kung ano ang ginagawa ang asawa mo sa kapatid mo. Itinatawag ng pulis ang aking anak. Langit ko naman, ang pamilyang ito ay puno ng masamang kapalaran. Hawakan ang paraan para iligtas ang kapatid mo. Tumingin sa akin si Daniel, ang kanyang nga mata ay pula sa galit at kawalan ng pag-asa. Hindi niya nakikita ang kasalanan ng kanyang kapatid. Nakikita lang niya ako bilang sanhi ngang sakuna. Ikaw, ginawa mo ito talaga. Gusto mo bang sirain ang buong pamilyang ito? Kanselahin mo ang tawag, sabihin mong pagkakamali ito. Alam mo ba na mapupunta sa kulungan si Rico dahil dito? Tumingin ako kay Daniel. Ang aking tingin ay kalmado hanggang sa nakakagulat. Hindi ko sinisira ang sinuman. Ang sariling kasakiman at kasamaan ang nagpasama sa kanila. Ang batas ay patas, ang bawat isa ay tatanggap ng nararapat. Sinabi mong magsakripisyo ako para sa pamilya. Sige, ito ang paraan ko para tulungan ang kapatid mo na matuto ng tunay na aral bilang tao. Ang aral na nakalimutan ni nanay at ni ikaw na ituro sa kanya. Nagsimulang umugong mula sa malayo ang sirena ng pulis, unti-unting lumalapit. Ang tunog na iyon ay parang kampanang nagpapatakbo, ng kumpas ng kamatayan para sa mga mababang panukalang kanyang pamilya at sabay na kampanang ang muling pagsilang ang aking buhay. Nakatayo ako doon, tuwid ang likod at mataas ang ulo, handa sa bagyong darating. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magdadala ngang manibela. Pinutol ngang sirena ngang pulis, ang katahimikan ngang gabi, huminto nang eksakto sa harap ngang Grandeur Hotel Manila. Ang asul at pulang ilaw na umikot ay sumasalamin sa salamin ng hotel, nagliliwanag sa mga mukha nga nanginginig sa VIP room. Ilang minuto lang, dalawang pulis sa opisyal na uniforme kasama ang isang pangkat nam nga security guard ng hotel ay pumasok sa silid. Ang kapaligiran ay naging mabigat at mahirap hingumin. Isang pulis na matangkad at matibay ang katawan ang humakbang pasulong, malinaw na nagsalita. Sino ang nag-ulat ng krimen? Hinihiling sa lahat na manatili sa inyong kinatatayuan at ihanda ang inyong nga ide para sa aming pagsisiyasat. Humagbang ako ng isa, mahinahon ang aking tinig. Ako ang tumawag, opisyal.
Ang panggalan ko ay Maria Santos. Ito ang lugar ng insidente. Ang lalaki roon ay ang aking bayaw na si Rico. Ginawa niyang pakengpirma ang aking pirma para makamkam ang nakalakal na nakakahalaga ng mahigit 55 milyon. Nang marinig ang salitang pulis, si Aling Rosa ay parang naapoy. Biglang sumiga siya at pagkatapos ay dali-daling nagpaapekto ngang pagkatumba sa malambot na may karpetong sahig. Nagpapalo-palo siya ng kamay at paa sa lupa, ang kanyang buho ay nakalat, ang kanyang bibig ay nagsasabi ng daing, "Langit ko, ang masamang manugang ko." Inaasar ang pamilyang asawa niya. Pinatatawag ang pulis para apihin ang matatanda. Mga kapitbahay, halikayo't tingnan ninyo ang pang-abusong ito. Ang sigaw ni Aling Rosa ay umalingaw-naw sa buong silid, nakakasasakit ng ulo. Habang umiyak siya, sinusubukan niyang tumayo at sadyang sumalpok sa binti ng pulis para magpanggap na sinasaktan siya. Nang makita ito ni Daniel, lumaban siya rin at lumapit para tulungan ang kanyang ina, ngunit ang kanyang bibig ay nagsasalitang kabaliktaran. "Anong ginagawa ninyo sa aking ina? Mayroon siyang kondisyon sa puso, kung may mangyari sa kanya, isihahabla ko kayo." Ang asawa ko ay naloloka at sinasabi nga maling bagay. Ito ay isang usapin ng pamilya, umalis na kayo. Ang nakakakilabot na eksena ay lumitaw sa aking harap, isang murang pelikula na itinanghal ng mga taong tinutukoy kong pamilya. Isip nilang ang pag-uulol at ingay ay magpapalubag-lub sa batas at magtatago ng katotohanan. Ang namamahalang pulis ay hindi natinag. Isang hakbang siyang umatras para mapanatili ang ligtas na distansya, pagkatapos ay binigyan ng senyales ang kanyang kasama na i-on ang body camera. Malakas siyang nagsalita. Ang kanyang tinig ay lumakpas sa sigaw ni Aling Rosa. "Hinihiling sa inyo at sa kanya na manatiling tahimik. Kami ay nagtatrabaho. Anumang pagsalungat o maling pagbibintang sa mga autoridad ay may kaukulang parusa ayon sa batas. Ang lahat ng pangyayari ay nire-record ng kamera, gayon din ang CCTV ng hotel ay nakatala na ang lahat mula ng simula ng salusalo." Nang marinig ang salitang kamera, si Aling Rosa ay napatigil. Tumingin siya sa kisame, nakita ang security camera na kumikislap ng pulang ilaw sa sulok. Ang kanyang pagiyak ay biglang natahimik, parang may nakahablot sa kanyang lig. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinalis ang damit, ang kanyang mukha ay magulo sa makeup, ngunit nagpulit pa ring magsalita. "Nahihilo lang ako kaya humiga ako ng sandali. Huwag kayong takutin ako. Sinasabi ngang manugang ko na siya ang nakpagawa, ngunit hindi totoo. Mga regalo ngang manugang ko iyan sa akin." Ngayon na nagsisi siya sa gastos, tinatawagan niya ang pulis. Tiningnan ko si Aling Rosa nang walang anumang init. "Nanay, sinasabi ninyong binili ko at ibinigay sa inyo. Kaya ba paano natin ipapaliwanag kung bakit ang pirma ni Rico ang nasa resibo? Kung ako ang bumili, dapat akong ang naglagay ng pirma, hindi ba?" Nakatala sa kamera sa reception ang eksena kung paano pinekes ni Rico ang aking pirma, malinaw na malinaw. Si Rico naman sa pagkakataong ito ay nanghihinang umupo sa upuan, ang kanyang mukha ay mapulaw, alam niyang wala na siyang lusot. Ang dating kayabangan ay nawala, pinalitan ng matinding takot ng isang duwarde na haharapin ang kabigatan ng batas. Lumingon ang pulis kay Rico, nagsalita ng seryoso. "Hinihiling sa inyo na tumayo at makipagtulungan sa investigasyon. Kailangan naming dalhin kayo sa presinto para linawin ang insidente, ang pagpepeke, ang pirma at posibleng pandaraya." Nang makitang papalabas na ang kanyang bunsong anak na hinahawakan ng mga pulis, sinalakay ni Aling Rosa ang pulis at niyakap ng mahigpit si Rico, sumisiga, "Huwag ninyong arestuhin ang anak ko. Siya ang nag-isang lalaki ng pamilya. Kung gusto ninyong dalhin siya, lalakat kayo sa katawan ko." Ngunit ang batas ay hindi isang laro. Dahan-dahan ngunit determinado, inalis ng mga pulis ang mga kamay ni Aling Rosa. Ang katotohanang nabunyag ng walang takip sa ilalim ng malamig na ilaw, ng maringal na silit, ng salusalo na huhubad, ng mukha, ng kasakiman at panlilinlang, managpapanggap na nagmamahal sa pamilya para kumita. Nakatayo ako roon, ang aking puso ay kalmado habang sinasaksihan
ang pagwawakas ng dula ng pamilya ng asawa ko sa kahihiyang kalagayan. Ang VIP room ay nagiging sobrang siksik na mahirap hingumin. Si Rico ay hawak ng 2 pulis sa makabilang panig, napilitang tumayo, ang kanyang paa ay nanginginig, wala siyang balanse, basang-basa sa pawis ang mahal niyang baro na hiniling niya kay Daniel na bilhin noong nakaraang linggo. Kuya Daniel, sagipin mo ako, ayoko nang makulong, Ate Maria, maawa ka sa akin. Pakiusap na lang, hiyaw ni Rico ng mabubong, may luha at sipon sa kanyang mukha. Si Daniel naman ay nakatayo ng walang galaw, walang lakas para tingnan ang kapatid na iniuwing ang pulis. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mamata ay pula at punong ng put. Hindi niya nakikita ang kasalanan ng kanyang kapatid. Nakikita lang niya ako bilang dahilan ng trahedya. Para sa kanya, ang karangalan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan at katarungan. Hinilang pulis ang cuffs mula sa kanyang sinturon. Ang tunog ng metal na nagsalida sa isa't ay sa klik-klik tuyo at malamig, umehong sa silid. Rico, inaresto ka namin pansamantala para imbestigahan ang posibleng pandaraya at pagnanakaw ng ari-arian. Iabot mo ang iyong makamay. Crack! Ang tunog na hoofs na nagsara matalas at malamig, parang kutsilyo sa puso ni Aling Rosa. Bumagsak siya sa sahig, dinuduntok ang dibdib, ang kanyang bibig ay paulit-ulit na nagsasabi nga walang kabuluhang mga salita. Ang minamahal na anak na pinalaki niya ng walang disiplina at pinayagan sa lahat ng gusto ngayon ay nakamakasalot ang makamay sa gabi ng bispras ng bagong taon sa harap ng lahat. Inilabas si Rico, ang mabibigat na hakbang ay lumayo at nawala sa likod ng pinto. Sumugod si Aling Rosa, sinundan sa koridor ngunit hinarangan ng security guard ng hotel. Lumingon siya, itinuro ang nanginginig na daliri sa aking mukha, sumisigaw ng bawat salita ng may lason, masamang hayop, ikaw ay isang makamandak na ahas, pinalaki ka namin sa aming tahanan para sirain ang aming pamilya, hintay ka hindi kita palalampasin ng basta-basta, nakatayo akong walang kilos, hindi natinag sa mga sumpa niya. Tumingin ako kay Daniel ang asawa na aking pinagmahal na naghihintay ng huling salita, na huling tanda ng katarungan. Ngunit pinili ni Daniel na manatili sa kadiliman. Lumakat si Daniel sa tabi ko, ang kanyang hininga ay mabaho, ngala at galit. Masaya ka na ba ngayon? Naaresto na ang kapatid ko. Winasak mo na ang pamilyang ito. Malupit ka talagang ganun. Para lang sa ilang piso, itinapon mo ang bayaw mo sa kulungan. Ngumiti akong mapanguyam, ang aking boses ay matalas. Ilang piso ang tawag mo sa 50-57 milyon? Iyon ang pawis at dugo. Sinisisi mo akong walang awa, pero nang pilitin ninyo akong tanggapin ang malaking utang na iyon, nag-isip ba kayo sa aming relasyon? Itinuturing ba ninyo akong tao o isang makina lang para magbayad? Itinataas ni Daniel ang kanyang kamay, nais niyang sampalin ako tulad ng dating, ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan ko ang kanyang pulso sa hangin at mahigpit na pinigilan. Ang aking tingin ay kumabig sa kanya, pinilit siyang umurong. Huwag mo ng pakisipang muli ang paktaas na kamay mo sa akin, tapos na ang panahon na kanon, Daniel. Pinalis ni Daniel ang kanyang kamay at lumayo. Itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha habang nagdedeklara. Ayos lang, hindi na ako mabubuhay kasama ang isang babae na tulad mo. Annulment tayo. Ngayon din umalis ka sa aking buhay. Ang dalawang salitang annulment mula sa bibig ni Daniel ay hindi akin inakala ang magiging masakit gaya nung dati kong inaasahan. Sa kabaliktaran, ito ay parang kampanang kalayaan. Hinihintay ko ang sandaling ito mula nang makita ko ang pekeng pirma sa resibo. Mabuti. Ganon din ang nais kong sabihin. Magkita tayo bukas sa presinto para ayusin lahat. Ngunit tandaan, ako ang nag-iwan sa iyo, hindi ikaw sa akin. Lumakat akong paalis. Iniwan sa likod ang masamang asawa at ang biyanang umiyak ng walang pag-asa. Sa gabing iyon, magliwanag pa rin ang Maynila, ngunit para sa akin, ang tunay na liwanag ay wala sa mga gusaling mataas na iyon kundi nasa desisyong bitawan ang nakaraan para muling mahanap ang aking sarili. Ang pintong Grandeur Hotel Manila ay naksara sa likod ko at kasabay nito,
ang pintong impyernong pinagdusahan ko sa loob ng 3 taon ay opisyal na nagsara rin. Sa presinto ngang pulisya ngang lungsod, sa gabi ngang bisperas ng bagong taon, maliwanag pa rin ang mga ilaw at seryoso ang kapaligiran. Si Rico ay nasa kwarto ngang investigasyon, ang kanyang iyak at pagmamakaawa ay maririnig mula sa koridor. Nakaupo ako sa waiting area, si Daniel ay malayo ng kaunti. Galit ang mukha at patuloy na tumatawag, malamang hinahanap ang paraan para tulungan ang kapatid. 15 minuto ang lumipas. Isang itim at kinang na sasakyan ang huminto sa harap ngang presinto. Bumaba si Attorney Gabriel Cruz, ang aking personal na abogado at pinakakatiwala ang katulong. Nakaitim na suwet siya, may dalang briefcase, at ang kanyang kilos ay propesyonal at bukas sa lahat. Yumuko siya sa akin ng kaunti, diskretong pagbati. Pagkatapos ay mabilis na pumasok. Nang makita si Attorney Cruz, si Daniel ay medyo nagulat, ngunit hindi ito sineryoso. Abala siya sa kanyang plano kung paano lalabas sa gulo. Binigyan ng senyales si Attorney Cruz. Lumapit siya at naglagay ng manipis na folder na dokumento sa mesa. Maria, heto ang mapapeles na kailangan mo. Inihanda ko na ang lahat ayon sa iyong instruction kanina sa telepono. Kinuha ko ang annulment petition at maayos na pumirma sa bahagi ng asawa. Pagkatapos ay itinulak ang papel patungo kay Daniel. Pumirma ka, gusto mo ng annulment, hindi ba? Ayusin na natin ito rito mismo. Kinuha ni Daniel ang papel, mabilis na nagdaan ang kanyang mata sa mga tuntunin. Huminto siya sa seksyon ng dibisyon ng ari-arian. Sa isip ni Daniel ay may dumating na maitim na pagkakataon. Naniniwala siya na ang utang na 85-77 milyon kahit ginawa ni Rico ay nakasulat pa rin sa resibo ang pangalan ko kahit peke ang pirma. Kung mag-annulment agad siya ngayon, makakaalis siya sa anumang responsibilidad. Higit pa rito, sigurado siyang ang townhouse na tinitirhan namin ay common property pagkatapos ng kasal at maari niyang hingin ang kalahati o ang lahat. Ngumiti si Daniel, isang ngitingang pagkalkula. Gusto mo ng mabilis na annulment? Sige, ngunit mayroon akong kondisyon. Lalabas ka ng walang dalang kahit ano ang bahay at lahat ng nasa loob ay sa akin na para mabawi ang psikolohikal na pinsala ng aking pamilya. At ang utang na 85-7 milyon na gawa ni Rico, ikaw ang harapin iyon sa hotel. Wala akong kinalaman. Kung sumasang-ayon ka, pipirmahan ko ito. Tumingin ako kay Daniel, lubos na naawa sa kanyang kamangmangan at kasakiman. Hindi niya alam na ang townhouse na iyon ay ari-arian na binili ko 2 taon bago kami nag-asawa, nakalagay sa aking pangalan lamang at may notarized na dokumento na nagpapatunay na ito ay aking personal na ari-arian. Kung sa utang naman, si Rico ay arestado na at ang sibilyang responsibilidad ay mapupunta sa lumabasang salarin, wala akong pananagutan. Ngunit para mapabilis ang kanyang pagpirma, kailangan kong magmukhang mahina sandali. Nagpanggap akong nag-aatubili, bumulong-bulong. Sige na, kung iyon ang gusto mo, pumirma kang annulment ngayon, hindi ako mag-angkin ng kahit isang kutsara doon sa bahay. Kalayaan lang ang kailangan ko. Nagulat si Daniel sa masayang sorpresa para sa kanya, nanalo siya ng malaki. Itinatapon niya ang dating manugang, pinapanatili ang bahay, at nililigtas ang sarili sa utang. Mabilis niyang binago ang pen at pinirmahan ang annulment petition nang hindi man lang nabasa ang maliliit na titik sa seksyon nga appendix kung saan malinaw na nakasulat na ang personal na ari-arian na bawat isa ay mananatili sa mayari. Tapos na, umalis ka sa aking buhay at huwag kang bumalik para humingi ng tulong. Itinatapon ni Daniel ang papel sa mesa, mapagtagumpay ang muka. Kinuha ni Attorney Cruz ang papel, masusing sinuri ang pirma, pagkatapos ay maingat itong isinilid sa briefcase. Tumingin siya kay Daniel sa pamamagitan ng kanyang salamin na may malamig na tingin, bahagyang inisiyan ngunit walang sinabi. Hindi alam ni Daniel na ang pirma na iyon ay ang kanyang sariling hatol. Kakatiwalak niya ang sarili mula sa lahat ng benepisyong magmumula sa akin nang ang bitag sa pananalapi
ay nabugsok ngunit hindi ako ang naghulog ng bitag. Siya mismo ang gumawa nito sa kanyang sarili. Pagkatapos makumpleto ang lahat ng formalidad sa presinto, labas na kaming ni Atty. Cruz nang magsisimulang magliwanag ang umaga. Ang malamig na hangin ay dumaan, ngunit ang aking puso ay kakaibang mainit na parang nabunutan ng malaking tinik. Inimbitahan ako ni Atty. Cruz sa kanyang sasakyan at ibinigay sa akin ang isang bote ng tubig at isang makapal na bagong folder ng mga dokumento. Maria, ito ang resulta ng investigasyon ang aming koponan at ng mga pribadong detective sa nakalipas na buwan ayon sa iyong utos. Mas malala pa ito kaysa sa iyong inaasahan. Binuksan ko ang folder. Sa ilalim ng madilaw na ilaw sa loob ng sasakyan, ang mga numero at larawan ay naging malinaw. Inihahayag ang buong katotohanan tungkol sa asawang minahal ko. Ang unang pahina ay isang statement ng lihim na bank account ni Daniel. Bawat buwan, malaking pera mula 10,000 hanggang 100,000 piso ang naililipat sa account na ito mula sa mga subsidiary ng Cruz Holdings kung saan inayos ko para si Daniel ay maging manager. Ginamit niya ang kanyang posisyon para makipagsabuatan sa accountant at magsingil ngang mas mataas na presyo sa mga materyales, gagawa ngang pekeng resibo para makapag-withdraw mula sa kita ng proyekto. Ang kabuang halagang dinukot niya sa lubang 3 taon ay umabot sa 4.5 milyong piso. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang masusunod na pahina larawan ni Daniel at ng isang batang magandang babae. Siya ay si Vanessa, isang bagong personal secretary na inupahan ni Daniel 6 na buwan na ang nakaraan. Sa mga larawan, magkasamang niyayakap sa mga resort, nagche-check-in sa mamahal na restaurant. Ang babaeng ito ay si Vanessa Reyes, 24 na taong gulang. Ginamit ni Daniel ang nakaw na pera para bilhin para sa kanya ang isang kondominium sa may Bonifacio Global City at isang puting Toyota Fortuner nakalagay sa pangalan ni Vanessa, ngunit ang pinakukunan ng pera ay mula sa account ni Daniel. Ibinahagi ni Atty. Cruz ang lahat ng profesional ngunit hindi mapigilang ang kanyang pahamak. Inilibot ko ang malarawan si Daniel at Vanessa na nagmamaling hintay sa mall. Hawak ni Vanessa ang mga branded na bag. Ang mabagay na kaya kong bilhin ng buo ang koleksyon, ngunit hindi ko kailanman ginamit sa harap ng pamilya ng asawa ko dahil takot akong sabihing mapag-aksaya ako. Palagi si Daniel na nagrereklamo na ang trabaho ay stressful at ang sweldo ay mababa. Hinihingi sa akin na magtipid ng magtipid. Ngayon ay nalaman ko kung saan napupunta ang pera. Isang screenshot ng kanilang chat conversation ang sumalto sa aking mga mata. Si Daniel, mahal, hintayin mo. Pagkatapos ko maanulang kasal sa matandang asawa ko, sisimulan na natin. Bahay, sasakyan, kukuha ko na lahat iyon para sa atin. Lalabas siya ng walang dalang kahit ano. Sagot ni Vanessa, mahal kita, bilisan mo, pagod na ako sa lihim na pagkikita. Isinara ko ang folder, huminga ng malalim para pigilin ang galit na tumataas. Kaya pala hindi lang ito isang biglang pagpapasya. Ang annulment na binanggit ni Daniel ay matagal na niyang pinagplanuhan. Hinihintay lang niya ang pagkakataon para itaboy ako. Nang makuha muna niya ang lahat ng makukuha, ang insidente ni Rico ay naging hudyat lang para mapabilis ang kanyang plano. Maria, ano ang plano mo? Isusumite ko ba ang folder na ito sa Economic Crimes Division ngayon? Umiling ako, ang aking tingin ay nakatuon sa labas ng bintana sa mga kalye ng Maynila na nagsisimula ng magliwanag sa unang araw ng bagong taon. Hindi pa, Atty. Cruz. Masyadong madaling mamatay siya agad. Gusto kong maranasan niya ang pagkahulog mula sa tuktok patungo sa pinakamalalim na hukay. Iniisip niyang nagtagumpay siya, ngayon iniisip niyang isang malaking negosyante at manalo siya. Hayaan muna siyang tangkilikin ang bagong taon na iyon sa kanyang kayabangan. Lumingon ako kay Atty. Cruz, ngumiti ng malamig. Simula ng umaga pupunta tayo sa kanilang bahay. Kailangan kong bawiin ang aking townhouse. Panahon na para malaman ng sina Aling Rosa at Daniel kung saan talaga ang kanilang kinatatayuan. Tumango si Atty. Cruz ng nakakaunawa. Pinalakat ang sasakyan, dahan-dahang lumakas ang makina
at ang sasakyan ay lumayo sa gabi nagdadala ng perpektong plano ng counterattack. Ang matagumpay na negosyanteng si Daniel Santos ay malapit ng harapin ang pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. At ang taong lumikha ng bangungot na iyon ay walang iba kundi ang asawa na pinakahinamakmak niya. Maagang umaga ng Enero 1, ang gintong araw ay nagkakasamang bumagay sa buong Maynila. Ang mata ay nakasuot ng bagong damit, nagmamadaling bumisita sa mga kamag-anak. Ang mga tawa at ngiti ay puno ng galak ngunit sa townhouse malapit sa Pasig River, ang kapaligiran ay parang isang punong libing. Nakalaya na si Daniel matapos magbayad ng bail, ngunit si Rico ay nananatili pa sa kulungan. Si Daniel ay nakaupo ng nanlulumo sa sala, habang si Aling Rosa ay nakapatay sa sofa, nakayurak, ang kanyang mamata ay namamaga sa pagiyak. Langit ko, darating na ang bagong taon at ang aking anak ay nakarehas pa sa malamig na kulungan. Daniel, ano ba ang ginagawa mo bilang kuya? Hindi ka ba naghahanap ng paraan para mailabas si Rico? Pinupunas ni Aling Rosa ang kanyang mukha, ang kanyang tinig ay paos. Kinakamot-kamot ni Daniel ang kanyang ulo. Nay, tigilan mo na muna iyan. Umaangal na ang ulo ko. Nakahanap na ako ng abogado, ngunit ang ebidensya ay malinaw, mahirap itigil. Biglang nagtunog ang doorbell ng malakas at paulit-ulit. Nagkunot ng si Daniel. Sino kaya sa oras na ito? Marahil si Maria ay nagbabalik para humingi ng tawad. Tumayo si Daniel, inayos ang kanyang damit, at muling naglagay ng mapagmataas na ekspresyon bago buksan ang pintuan, ngunit ang kanyang mapanghimaksik na ngiti ay nawala nang makita niya ako. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Attorney Cruz at 4 na security guard matataas at matibay na nakasuot NG itim na uniforme. Maria, ano ang gusto mo rito? Sinabi ko na sa iyong gumalis. Nagbabalik ka para huminging tawad. Huli na iyon. Inangat niya ang kanyang ulo, mapaghamak sa pintuan. Tinanggal ko ang aking sunglasses at tumingin sa kanya ng may paghamak. Layuan mo ako. Hindi ako naparito para huminging na tawad, naparito para bawiin ang aking bahay. Tumawa si Daniel ng malakas na parang narinig niya ang pinakamainam na biro. Bawiin ang bahay. Loka-loka ka ba? Ito ay aking bahay. Nagpirma na ako ng annulment. Pumayak ka nang lumabas ng walang dalang kahit ano nakalagay iyon sa papel. Gusto mo bang lumabas ng mayos? Hindi ko na sinaserbisyo ang linigyan, pagtatalo. Binigyan kong senyales si Attorney Cruz. Humakbang siya pasulong at inilabas mula sa kanyang briefcase ang isang dokumento na may pulang selyong korte. Daniel, ito ang land title at certificate of ownership ng townhouse na ito. Ang tanging may-ari ay si Maria Santos. Ang ari-arian na ito ay nairehistro 2 taon bago ang kasal. Ayon sa family code, ito ay personal na ari-arian ni Maria. Sa annulment petition na iyong pinirmahan, kinumpirma mo na hindi mo ire-challenge ang anumang personal na ari-arian. Kaya hinihiling namin sa inyo na ang inyong magagamit ay kolektahin at umalis na kayo agad. Si Daniel ay napatayo ng walang kilos. Ang kanyang mamata ay nakadikit sa papel. Naging maputla siya. Hindi ito possible. Saan siya nakakuhang pera para mabili ito? Wala siyang trabaho. Parasito lang siya. Lumakat akong lampas sa kanya patungo sa loob ng bahay. Kung saan ko kinuha ang pera ay hindi nasa iyo ang pagpapaliwanag. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi ka na tinatanggap ng bahay na ito. Nang pumasok ako sa sala, si Aling Rosa ay biglang tumayo mula sa sofa. Nais lumapit at magtalo, ngunit nang makita ang matatangkat na security guard sa likod ko, natakot siya at umatras. Maria, ikaw nagdala kang na gumamit ng lakas para agawin ang aming tahanan. Tatawag akong pulis. Malamig akong sumagot. Tumawag ka. Ang titulong bahay ay nasa pangalan ko. May karapatang palayasin ko ang sinumang walang pahintulot sa aking bahay. Bibigyan ko kayong 15 minuto para kolektahin ang inyong nga damit. Pagkatapos na oras na iyon, sisimulan kong ipahagis ang lahat ng gamit ninyo sa labas. Pumasok si Daniel ng paspas. Naging mapulaw ang kanyang mukha. Alam niya na sa legal na aspeto, natalo siya. Nagbago ang kanyang tono at nagsimulang makiusap. Maria, magtampo ka muna.
Mag-asawa tayo, may pag-usapan tayo. Matanda na si nanay, hindi mo ba mapapalayo ang matandang babae ng Enero 1? Pahintulutan mo kaming manatili ng kaunting araw para makahanapon ng ibang tirahan? Tumingin ako kay Daniel. Naalala ang sandali nung kagabi nang pilitin niya akong tanggapin ang utang at ang sandaling nang mapagtagumpay niyang pinirmahan ang annulment at pinalayas niya ako. Namatay na ang aking pagmamahal noon. Nang palayasin mo ako, nag-isip ka ba sa aming relasyon? Nang pilitin mo akong pasanin ang utang para sa kapatid mo, naawa ka ba sa akin? Sisimulan ko na ang countdown ng 15 minuto. Pagkatapos noon, umupo ako sa upuan at mahinahon na tumingin sa orasan. Ang pangkat ng security guard ay nakalat sa bawat silid. Nagsimulang kolektahin ang mga gamit nina Daniel at Aling Rosa at isinasalpak sa malaking itim na plastic bag. Umiyak si Aling Rosa ng malakas. Si Daniel naman ay parang taong nawala ang kaluluwa. Eksakto pagkatapos ng 15 minuto, ang dalawa ay itinulak palabas ng pintuan kasama ang ilang bag na hindi maayos na nakaimpakeng damit. Ang malaking metal na pintuan ay malakas na bumagsak sa harap nila, malamig at tiyak. Nakatayo si Daniel sa gitna ng umaga na liwanag, hawak ang ilang bag at sa tabi niya ay ang kanyang ina na nakaupo sa bangketa at umiiyak. Tumingin siya sa townhouse na mapagmataas niyang tinutukoy na kanyang ngunit ngayon ay naging isang malayong panaginip na. Ito lang ang simulang presyong kailangan niyang bayaran. 2 linggo pagkatapos ng pagpapalabas sa Daniel at Aling Rosa mula sa townhouse, nakatanggap akong ulat mula sa aking pribadong detective na si Vanessa ay nananatili pa rin sa magarang condominium sa BGC. Sa panahong iyon, inihain na ni Attorney Cruz ang petisyon at nag-utos ang korte na pansamantalang pagpapatigil na ilang kaunay na ari-arian. Mukhang hindi pa nalalaman ni Vanessa ang nangyari sa pamilya ni Daniel o baka nalaman na niya ngunit naniniwala pa ring mabangon si Daniel. Ngayon ay nagdesisyon akong turuan ang babae ng isang aral tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian. Kasama sina Attorney Cruz at 2 deputy sheriff mula sa opisina ng husgado, pumunta kami ng diretso sa parking basement ng gusaling tinitirhan ni Vanessa. Ayon sa impormasyon, naghahanda siyang lumabas para sa spa. Patiently kaming naghintay malapit sa elevator. Bumukas ang elevator. Bumaba si Vanessa, nakasuot ng pulang body-hugging dress, nakasuot ng malalaking sunglasses. Hawak ang mahal na bag na alam kong binili ni Daniel gamit ang nakaw na pera. Habang lumalakad at nagtatampisaw sa telepono, malambot ang tinig. Mahal, maglinis muna ako ngayon, tapos magkita tayo mamaya. Dalin mo ang pera. Gusto ko na ang kuwintas na nakita ko nung isang araw. Tuwid siyang naglakad patungo sa maputing Toyota Fortuner na nakaparada sa pinakamagandang espasyo. Pinindot ang remote, kumikislap ang ilaw ng sasakyan. Nang malapit na siyang pumasok sa sasakyan, ako at si Attorney Cruz ay humakbang pasulong para hadangan ang kanyang daan. Nagulat si Vanessa, binaba ang kanyang sunglasses at tumingin sa amin ng may inis. Agad niyang nakilala ako dahil pinakita sa kanya ni Daniel ang aking litrato para tuyain. Sino kayo? Bakit ninyo hinahadangan ang daan ko? Layuan ninyo ako. Bahagya akong ngumiti, naktiklop ng mga braso. Magandang umaga, Vanessa. Ako si Maria, ang legal na asawa ni Daniel. Naparito ako para bawin ang ari-arian ng aming mag-asawa. Ngumisi si Vanessa. Ang kanyang tono ay punong pahamak. Ikaw pala ang matandang asawa na nakatira sa bahay. Sinabi ni Daniel na malapit ka ng palayasin. Ang sasakyan na ito ay nasa pangalan ko, regalo ni Daniel. Anong karapatan mo para angkinin ito? Kung nainggit ka, sabihin mo sa iyong asawa. Humakbang pasulong si Attorney Cruz at itinuro ang isang legal na dokumento na may pulang selyong korte. Vanessa, ito ang pansamantalang restraining order na inilabas na korte bilang bahagi na annulment at dispute na ari-arian. Ang Toyota Fortuner na ito ay binili gamitang pondo mula sa joint account nina Maria at Daniel. Higit pa rito,
Mayroon kaming kumpletong ebidensya ng daloy ng pera na konektado sa isang kasong pandaraya na isinasagawa ngayon ng pulisya. Kaya ang sasakyan na ito ay kasama sa mga ari-arian na pansamantala ring pinigilan. Hinihiling namin sa inyo na ibigay ang susi at madokumento ng sasakyan. Ang mukha ni Vanessa ay nagbago mula mapula hanggang mapulaw. Nagkakamali kayo. Nasa pangalan ko ang sasakyan, hawak ko ang titulo. Gusto ba ninyong magnakaw kayo sa aking harapan? Security. Tawag kayo ng security. Binigyan ngang senyales ni Attorney Cruz ang dalawang deputy sheriff at isang pulis na kasama namin na lumapit. Thihang Yemvur, hinahawakan namin ang pangkat. Kailangan mong ibigay ang susi at mga papeles ng sasakyan ngayon din. Kung lalabanan mo kami, madadagdagan ang kasong ihahabla sa iyo. Nang makita si Vanessa ngang uniforme ngang pulis, kumampi ang kanyang nga paa, nawala ang kayabangan, pinalitan ngang takot. Nanginig siyang naglabas ng susingang sasakyan mula sa kanyang bag at ibinigay sa pulis, may luha sa mata. Sinabi ni Daniel na ito ay sa akin na. Bakit ganito? Lumapit ako kay Vanessa, direktang tumingin sa kanyang mamata. Hindi mo alam o ayaw mong malaman. Tinanggap mo ang sasakyan, ang pera, ang bag mula sa isang may asawa na lalaki na gumagamit ng pera ng ibang tao para ang sarili ay maging masaya. Ngayon ay oras na para ibalik mo ang lahat. Ang bag na hawak mo ay kabilang din sa listahan ng mga ari-arian na nagmula sa ilegal na pondo. Ibigay mo ito rito. Nataranta si Vanessa, mahigpit na niyakap ang bag sa kanyang dibdib. Hindi ito ay personal kong gamit. Husto mo bang ibigay ito dito? O husto mong pumunta sa presinto at ipaliwanag ang pinakmumulan ng iyong mga ari-arian? Kumagat si Vanessa sa kanyang labi. Sa galit at kahihiyan itinatapon ang bag sa akin. Kinuha ko ang bag at ibinigay kay Attorney Cruz para maging ebidensya. Sabihin sa Daniel na naghihintay pa rin akong araw sa korte. Ikaw naman ay maghanap ng abogado dahil maaring maproseso ka rin sa konspirasya. Ang sasakyan ay sinalin at dinala palayo ng eksakto sa harap ni Vanessa. Nakatayo siya ng nag-isa sa gitna ng parking basement. Wala ng sasakyan, wala ng bag. May natitira lang ang kahihiyan at takot. Lumakat akong paalis. Ang puso ko ay nakakaramdam ng kasiyahan dahil ang katarungan ay unti-unting nagtatagumpay. Pagkatapos ng sapilitang pag-aalis sa townhouse, si Daniel ay nag-arkila ng maliit na apartment sa bayan para manirahan siya at si Aling Rosa. Kahit mahirap ang kalagayan dahil sa kanyang mataas na pagpapahalaga sa sarili, nagsabi si Daniel sa kanyang ina na pansamantala lang ito habang hinihintay ang appointment bilang regional director at bibili ng mas malaking bahay. Sa maliit na kwarto, nakaupo si Daniel ng may kumpiyansa. Nag-text kay Vanessa para palakasin ang loob nito pagkatapos ng insidente ng sasakyan. Naniniwala siyang siya pa rin ang may kontrol na ang pera na kanyang dinukot ay nakatagong mabuti at hindi ko mahahanap. Inisip niyang ang mga insidente ay pag-ayos lang ng aking put sa annulment. Umupo sa tabi niya si Aling Rosa, nagpapaypay, nagrereklamo. Napakainit sa lugar na ito, kailan tayo lilipat sa mas magandang tirahan? Naalala ko pa ang ating lumang townhouse sa tabi ng ilog, masama si Maria. Pinaalis niya tayong mahal na bahay sa bagong taon. Hinahalikan ni Daniel ang kanyang ina. Nay, huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo ay may gala dinner ang kumpanya para sa bagong taon. Nagpapahiwatik na si Bosco na itatayo niya akong regional director. Ang sweldo at bonus ko ay 3 beses na magiging mas malaki. Mabibili kitang mas magandang bahay. Si Maria ay isang bobo na babae, hawak niya ang lupang bahay ngunit wala siyang pera kaya mamamatay din siya sa gutom. Naalala ni Daniel si Maria bigla at naisip ang pagkakataon. Gusto niyang makita ni Maria ang kanyang tagumpay para magsisi ang babae sa kanyang pagpapalaya sa kanya. Pinindot ni Daniel ang numero ko. Nakaupo ako sa opisina ng chairman sa punong tanggapan ng Cruz Holdings. Nang makita ang numero niya sa screen, pinigilan ko ang aking secretary at sinagot ang tawag. Oh, ano yon? Ang boses ni Daniel ay may pagmamataas at pang-aalipusta. Kamusta ang dating asawa ko?
Mabubuhay ka pa ba? O yakap-yakap mo na ang lupa ngang bahay habang nagiya? Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin, abala ako. Sumagot ako ng maikli. Ang aking mamata ay patuloy na nagbabasa ng financial reports sa screen. Ay nako, walang trabaho ka pero nagpapanggap na abala. Sa susunod na Sabadong gabi, magkakaroon nga dinner ang aking kumpanya para sa bagong taon sa Grandeur Hotel Manila. May sobra akong imbitasyon. Nais kitang imbitahan para makita mo kung paano ginagalang ang dating asawa mo. Dumating ka para makita mong mali ang iyong desisyon na iwan ako. Bahagya akong ngumiti. Iniimbitar niya ako sa Grandeur Hotel Manila. Iniimbitar ang chairman ng korporasyon sa salu-salo ng kanyang sariling kumpanya bilang isang dating asawa na itinapon. Sige, darating ako. Salamat sa imbitasyon. Sigurado akong magiging saksi sa iyong maluwalhating sandali. Nagbigay diin ako sa maluwalhating sandali ng may malalim na kahulugan. Tumawa si Daniel ng masaya. Mabuti, huwag mahuli. Huwag mo akong mapahiya. Binaba niya ang telepono at ipinagbunyi sa kanyang ina. Nay, nakita mo ba? Sabi ko lang ay sinunod niya agad. Hihiyain niya siguro. Sa Huwebes ng gabi, samahan mo rin ako. Magdamit ka ngang iyong pinakamagandang terno. Ipapakilala ko si Vanessa bilang aking magiging asawa sa harap ng buong kumpanya at ni Maria para makita niya ang sarili niyang kahihiyan. Si Aling Rosa ay nagliwanag ang mukha. Dapat lang iyon anak, para mabigyan ng aral ang babaeng iyon. Kailangan akong magpagupit ng buhok ngayon mismo. Ang kayabangan ng ina at anak ay umabot na sa kasukdulan. Bago pa nila malaman, ang bitag ay nakahanda na at ang kayabangang ito mismo ang magbubuwal sa kanila. Ibinaba ko ang telepono at sinabi sa aking secretary, ihanda ang aking damit at alahas na pinili ko. Magiging memorable ang gabing iyon. Ang gala dinner ng kumpanyang saklaw ng Cruz Holdings ay naganap sa pinakamalaking ballroom ng Grandeur Hotel Manila. Ang maringal na lugar ay puno ng sariwang bulaklak, makakristal na chandelier at melodiya na live orchestra. Dandang empleyado na kasuot ng formal ay naktipon at nakusap. Ito ang pinakamahalaga at pinakaantabayanan na kaganapan ng taon ang lugar para purihin ang mga nangunguna at ipahayag ang mga bagong opisyal. Lumabas si Daniel na nakasuot na cocktail suite. Ang buhok ay maayos, ang boto ay naglilibana. Sa kanyang tabi si Vanessa, nakasuot ng pulang backless dress na naglalantat ng bawat kurba kahit na nawala ang sasakyan at bag. Ngayon ay nagtatangkang mukhang grandpa rin si Vanessa. May suot na fake diamond jewelry para mapagtaguan ang alalahanin. Si Aling Rosa ay sumusunod sa likod, nakasuot ng makulay na terno at ang mukha ay makapal sa pinta. Lumalakad siya ng may pagmamataas. Inakay ni Daniel si Vanessa sa mga kasamahan, masayang nakikihalubilo. Kumusta? Ito si Vanessa, ang aking magiging asawa. Sigurado akong magtatayo ako ngayon sa regional director. Suportahan ninyo ako. Alam ngang lahat sa kumpanya na si Daniel ay may asawa si Maria, ang mapagbigay na babae na nagpapadalang pagkain sa opisina para sa kanila. Nang makita si Daniel na public na may kasamang ibang babae, maraming sumitsit, mga matang nag-aalala ngunit dahil sa takot sa kapangyarihang pinaniniwalaan ni Daniel na taglay niya, sila ay napilitang bahagyang batiin pa rin siya. Eksaktong alas 7 gabi, lumitaw ako. Kabaliktaran sa karangyaan ni Vanessa, nakasuot akong mahabang beige coat na simple ngunit elegante. Ang aking buhok ay nakatali ng mataas at mahusay. Dahan-dahan akong pumasok sa ballroom ng mag-isa. Ang aking galaw ay tahimik at kalmado. Nang makita ako, si Daniel at Vanessa ay agad na lumapit para hadangan. Tumingin sa akin si Daniel mula ulo hanggang paa nang may pahamak. Nakarating ka nga pala, ngunit bakit ganyan ang damit mo? Ito ay isang eleganteng salu-salo, hindi palengke. Gustuhin mo ba akong mapahiya? Sumali si Vanessa, ang tinig ay maasim. Ate Maria, tingnan mo ang sarili mo at ang aking damit, espesyal na disenyo ito. Ikaw naman ay nakasuot ng matandang coat. Hindi ka ba nahihiyang lumabas dito? O naparito ka para huminging mepera kay Daniel? Sumingit si Aling Rosa.
Ang ganitong hitsura ay walang kakayahang magmukhang malinis, kapalaran ng aking anak na nawala sa babay na ito. Pumunta ka na sa isang sulok at huwag kang lumalapit sa amin. Baka maging malas ang salusalo. Tumingin ako sa tatlo sa kanila. Ang aking mamata ay walang galit. Mayroon lamang pagmamahal at pag-aawa. Bahagya akong ngumiti. Ang suotin ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang tatawa sa katapusan. Tangkilikin na ninyo ang masandaling ito. Naispasa na ni Daniel na dakdagan ng ilang pangungutya ngunit bigla itong nahinto ng boses mula sa mikropono. Hinihiling namin sa lahat na maupo na. Ang seremonya ay magsisimula sa ilang sandali sa espesyal na presensya ng pamunuan ng Cruz Holdings. Nagliwanag ang mukha ni Daniel. Hinawakan niya si Vanessa at si Aling Rosa. Halina na at umupo sa VIP section. Darating na ang boss, kailangan ko siyang salubungin para makuha ang kanyang pabor. Ito ang pagkakataon ko para sa promosyon. Inangat niya ang kanyang balikat sa akin at saka nagtakbong pumunta sa stage area, ang lugar na nakalaan para sa mga mahahalagang tao. Pinalis ko ng bahagya ang bahagi ng damit na nahipo niya at dahan-dahang lumakad patungo sa likod ng stage sa halip na sa mga upuan ng mga manonood. Ang mga staff ay nakakita sa akin yumukod sila ng magalang ngunit binigyan ko sila ng senyales na maging tahimik. Ang sandaling ay dumating na. Bumukas ang malaking pintong ballroom. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay na may dignidad at katahimikan ang pumasok. Siya ay si President Miguel Torres, ang CEO ng Cruz Holdings na iginagalang ng mundo ng negosyo dahil sa kanyang kahusayan at katalinuhan. Kasunod niya ang mga senior officer at department directors. Ang kapaligiran sa bulwagan ay naging formal. Nagsimulang pumalakpak ng malakas ang mga bisita. Si Daniel na nakaupo sa mesa malapit sa pangunahing daan ay biglang tumayo ng parang spring. Inayos niya ang kanyang kurbata at nagngiti ng pinakamatamis na ngiti, saka nagmadaling humakbang para harapin si President Torres. Magandang gabi, sir. Ako si Daniel Santos, sales manager. Napaka-honor ng aming pamilya na masalubong kayo. Ito ang aking magiging asawa at ang aking ina. Natuwa kami na narito, kayo narinig ko na may bagong announcement ang promotion at iniabot ni Daniel ang kanyang kamay na handa para sa mainit na handshake. Si Vanessa ay nakibit balikat rin, ngumiti para gumawa ng impresyon. Si Aling Rosa naman ay nagbaw ng paulit-ulit parang nagdarasal, ngunit si President Torres ay huminto lang ng isang segundo, tinignang malamig at matalim si Daniel tulad ng isang saksak. Hindi siya iniabot ang kanyang kamay at hindi rin sinagot ang bati ni Daniel. Lumipas siya sa harap ni Daniel na parang hindi siya naroon tulad ng isang bagay na walang kabuluhan. Natigilan si Daniel. Ang kanyang nakataas na kamay ay nanatili sa hangin, ang ngiti sa kanyang labi ay natiriso sa kahihiyan. Ang matao sa paligid ay nagsimulang sumitsit at magturo, namula ang mukha ni Vanessa. Si Aling Rosa naman ay nagulat at hindi nakaunawa kung ano ang nangyari. Mabilis na lumakad si President Torres patungo sa likod ng stage kung saan ako nakatayo sa takip ng kurtina. Nang malapit na siya sa aking kinatatayuan, sa harap ng daan-daang mga matang nanonood, huminto si President Torres at inayos ang kanyang damit pagkatapos ay yumuko ng perpektong 90 degree. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng pinakamataas na paggalang. Madam Chairman, lahat ay handa na. Inaanyayahan naming lumabas kayo sa stage para buksan ang seremonya. Ang boses ni President Torres ay malakas at malinaw sa pamamagitan ng kanyang mikropono tumatawid sa buong ballroom. Ang buong bulwagan ay naghintay ng pinahimbing maaring marinig ang isang karayom na mahulog. Natigilan si Daniel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mamata ay naging malaki. Lumingon siya patungo sa direksyon kung saan yumuko si President Torres. At nang makita niya ang babae na nakatayo roon, paulit-ulit siyang nakpakuskus ng mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Iyon ay ako, si Maria, ngunit hindi na ang Maria na may lumangko at kanina. Itinago ko ang panlabas na damit at ibinigay sa aking assistant para hawakan. Ngayon, nakatayo akong tuwid at nakataas ang ulo, handa nang lumabas sa liwanag.
kasama ang aking tunay na pagkakakilanlan. Nagutal si Daniel. Ang kanyang bibig ay nagbubukas ngunit walang lumalabas na tunog. Chairman, tinawag ni President Torres si Mariana. Chairman, anong nangyayari? Mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang braso ni Daniel. Ang kanyang kuko ay tumusok sa balat niya. Daniel, ang iyong dating asawa sino siya? Ang tanong ni Vanessa ay lumutang sa hangin dahil siya mismo si Daniel ay ganap na nalumpo. Naramdaman niya ang isang malamig at malabong takot na tumatagos sa bawat selula ng kanyang katawan. Huminga akong malalim, naramdaman ang alon ng kapangyarihang bumabalot sa aking paligid. Lumabas ako mula sa likod ng curtain, tumuwid na humakbang patungo sa stage sa ilalim ng maliwanag na spotlight na kumikislap. Nakasuot ako ngang ocean blue evening gown na may libu-libong pirasong manumanong itinanimin na bato ikinakalong ang aking payat ngunit mapagmataas na katawan. Sa aking lig ay ang diamond set na ang bawat piraso ay may halaga ng isang ari-arian kumikislap at nagliliwanag na kahanga-hanga. Ang aking aura ay ganap na naiba sa dating imahe ko na maingat na may bahay. Ito ang aura ng isang tunay na reyna marangya at mapagmataas. Nakatayo ako sa harap ng podium at tumingin sa masa sa ibaba. Daan-daang empleyado ay sabay-sabay na tumayo at nang palakpak. Ang kanilang na mata ay puno ng pagtataka at paggalang. Pinahanap ng aking mamata si Daniel. Nakatayo siya ron, ang kanyang mapa ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay mapulaw na walang kahit isang patak ng dugo. Basang-basa ang damit sa pawis. Si Aling Rosa naman ay nakabukang bibig. Nahulog ang kanyang bagsasahik, ngunit hindi niya napansin. Narinig ko ang aking sariling boses mainit at puno ng autoridad. Magandang gabi sa lahat ng opisyal at empleyado ng Cruz Holdings. Ako si Maria Santos, chairman ng lupon ng mga direktor ng Cruz Holdings at ang tunay na may-ari ng Grandeur Hotel, Manila, kung saan tayo nakatayo ngayon. Ang aking pahayag ay tulad ng isang bomba na sumabog sa gitnang ballroom. Kahit ng bahagya nang naihanda ang ilang tao nang makitang yumuko si President Torres. Nang mismo akong nakumpirma, ang gulat ay bumabalot pa rin sa pamilya ni Daniel. Nagsimulang mabulabog si Daniel. Kailangan niyang humawak sa gilid ng mesa para hindi mahulog. Hindi maari, hindi maari. Siya ay anak ng may-ari ng Cruz Holdings. Langit ko, ano na ang ginawa ko? Nagtatanong si Aling Rosa habang hawak-hawak ang kanyang dibdib, humihingal. Ang aking manugang ay ang chairman korporasyon. Pinaalis ko ang chairman sa bahay namin. Langit ko, pra. Nagpatuloy ako ng aking talumpati. Ang aking mga mata ay nakabaon kay Daniel. Ngayon ay nakatayo. Ako rito hindi lang para buod ang isang taon ng operasyon ng kumpanya kundi para linisin ang mauod na sinasamantala ang aking tiwala at kabutihan para sa personal na kapakinabangan nila at nagpapalabas ng ari-arian na korporasyon. Binigyan kong senyales ang teknikal na pangkat. Ang malaking LED screen sa likod ko ay biglang nagliwanag. Sa halip ng isang video nga mga tagumpay ng taon, doon ay lumitaw ang maraming ebidensya ng paglabak ni Daniel, bank statement, pekeng resibo, larawan ng kanyang pamimiyak kasama si Vanessa, at isang video ng kamera ng hotel na kumukuha sa eksena nung si Rico ay nakpirmang peke sa resibo. Ang buong bulwagan ay napaatinggal. Ang sumitsit ay naging galit. Lahat ng mata ay nakambala patungo kina Daniel at Vanessa tulad ng mapana ng akusasyon. Itinuro ko ng tuwid ang aking kamay patungo kay Daniel. Ang aking tinig ay matatag at nagpapatawat ng kapalaran. Daniel Santos, sales manager na binalak na ipromosyon ikaw, ay itinaboy ngayon ng mabisa. Sabay, opisyal ko siyang inaakusa sa harap ng lahat ng empleyado ng pandaraya ng ari-arian at pag-abuso ng tiwala sa kumpanya na may kabuwang halagang 54.5 milyong piso. Nang marinig ang halagang 54.5 milyon, si Daniel ay sumuway sa sahig walang lakas para makatayo pa. Si Vanessa ay sumigaw ng mataas, tinakpan ang mukha sa kahihiyan at takot. Si Aling Rosa ay natumba sa kanyang kinatatayuan, kailangan ng mga staff na lumabas para tulungan siya. Nakatayo ako sa itaas,
ang aking damdamin ay parang isang phoenix na muling ipinanganak mula sa abungang nasabing kasal. Ang hangin sa malaking ballroom ay naging tense, natapos na ang musika mula sa orkestra, pinalitan ng nakakatakot na katahimikan, may ingay lang sumitsit at mabilis na pahinga ngang mga taong nakasala. Muli, ang malaking pinto ngang ballroom ay biglang bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang pagdating ng maimportanteng panauhin kundi isang pangkat ng Economic Crimes Division ng pulisya na naka-opisyal na uniforme. Pinangunahan ng isang opisyal na may matibay na mukha at hawak ng utos ng pagdakip. Nang makita ang mga uniforme ng pulis, si Daniel ay naging mapulaw. Sumulong si Daniel, subukang tumayo, umaabot ang kanyang kamay patungo sa akin. Ang kanyang tinig ay nasisira sa pagkabigla ngunit nagagaw pang kaunting dignidad. Maria, maawa ka, makinig ka muna sa aking paliwanag. Ito ay pagkakamali. May nagtatag-iwa sa akin. Nagtatrabaho ako ng buong buo para sa kumpanya. Paano ka makagagawa nito sa iyong sariling asawa sa harap ng lahat? Pinapatay mo na ako. Ngumiti akong malamig, isang ngiting matalas. Pagkakamali. Sinasabi mong pagkakamali. Panoorin mo ang huling ebidensya. Pinindot ko ang play button. Isang video mula sa CCTV ng silid ng accounting ay lumitaw ng malinaw. Sa video, sina Daniel at Vanessa ay tahimik na nagbubukas ng ligtas ng kumpanya sa kalagitnaan ng gabi. Inilalagay sa kanilang bag ang mga bundles ng cash. Naririnig ang ingay sa video, si Vanessa ay nagtawak-tawak. Ang buong ballroom ay nagsara ang bibig. Ang ebidensyang ito ay ang katapusang saksak na putulin ang lahat ng daan paatras ni Daniel. Walang sinuman ang nag-aalinlangan na higit pa. Pinalit ko ang screen. Ang aking tinig ay naging seryoso tulad ng isang hukom. Bilang chairman ng Cruz Holdings, idineklara ko ang agad na tanggal ni Daniel Santos at Vanessa Reyes. Ang buong file ng mga paglabag ay naibigay na sa Economic Crimes Division na mapulisya. Ipaliliwanag ninyo ang inyong sarili sa batas. Nang marinig ito si Daniel, nabuksok siya muli sa sahig. Si Vanessa ay sumigaw ng mataas, itinakip ang kanyang mukha kahit pa hindi siya nakukunwari dahil sa tunay na takot. Si Aling Rosa, pagkatapos ng isang sandalingang pagkawalang malay, ay muling nagising. Nang makitang ang kanyang isang naiwan na anak ay papahuhulihin din, sumugal siya patungo sa linyang ng pulis. Nagtatangkang kalasin ang pagkakahawak para mailigtas ang anak niya. Huwag kunin ang anak ko. Siya ang may-ari ng kinabukasan ng pamilya. Kung gusto ninyong kunin siya, lalakat kayo sa aking katawan. Ngunit ang batas ay hindi biro. Ang mga pulis ay dahan-dahan ngunit determinadong pinalis ang mga kamay ni Aling Rosa. Sinimulang dalhin nila si Daniel palabas kasabay ang utos ng pagdakip na binabasa ng opisyal ng malinaw. Daniel Santos, inaresto ka para imbestigahan ang pandaraya ng ari-arian at money laundering. Iabot ang iyong makamay. Crack! Ang handcuffs ay naksara sa mga pulso ni Daniel. Yumuko siya, ang luha ay bumabagsak sa kanyang mapulaw na mukha habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sabay-sabay, dalawang babaeng pulis ang lumapit kay Vanessa. Siya na dating mapagmataas sa kanyang pulang damit ay ngayon ay magulo ang makeup sa pag-iyak. Sumigaw si Vanessa at itinuturo ang daliri kay Daniel. Nahuli kayong maling tao. Wala akong alam sa lahat na ito. Si Daniel ang nagpilit sa akin. Sinabi niya na bonus niya ang pera. Biktima lang ako. Daniel, sabihin mo ipagtanggol mo ako. Ngunit si Daniel sa pagkakataong ito ay puno na sariling alalahanin. Ibinaba niya ang ulo at pinabayaan si Vanessa na sumiga. Ang pangalawang pares ng handcuffs ay nagsara sa mga puting kamay ni Vanessa na sanay lang sa pagdadala ng branded bag. Si Aling Rosa, pagkatapos ng lahat ng pagkabigo, ay pinigilan ng mga security guard habang itinutulak palabas si Daniel. Habang inilalayo siya, nag-iling at sumumpang nagagawa, binuo niya ang kanyang tinig para mapansin ngang natitirang tao. Masamang babae, ikaw ay isang ahas. Pinalaki namin ang babaeng ito para sirain ang aming pamilya. Hintay ka, hindi kita palalabasin ng basta-basta. Nakatayo akong kalmado at uingiyam. Ang masumpa niya ay walang bigat para sa akin.
Ito ay iyak lang isang talunan. Isang ina na ganap na nabigo sa pagpapalaking kanyang maanak bilang maayos na tao. Ang mapintongang ballroom ay nagsara pagkatapos lumabas sina Daniel at Vanessa natapos ang isang gabi ng kapalaran. Nakatayo ako sa stage, tumingin sa kanilang lumayo, ang aking puso ay punong pagkagaan. Ang katarungan ay naisakatuparan at ang 3 taon na pagtatanghal ay wakas na sa kahihiyang pangitain ng pamilya ng aking dati asawa. 3 buwan pagkatapos ngang gabi ngang kapalaran, ang pagdinig sa kaso ng ekonomiyang krimen nina Daniel Santos at mga kasabwat ay naganap ng pampubliko. Hindi ako dumalo sa korte, pinagkatiwalaan ko ang lahat kay Atty. Cruz. Hindi ko na nais na makita pa ang mga mukhang iyon. Sa halip, ginamit ko ang panahon para muling buuin ang kumpanya at pagalingin ang aking sariling puso. Ang hatol ay napakahigpit ayon sa bawat tao at bawat kasalanan. Si Daniel Santos, bilang pangunahing salarin sa pandarayan ng 4.5 milyong piso at money laundering, ay nahatulan ng 20 taon ng pagkabilanggo. Si Vanessa Reyes, bilang aktibong kasabwat na tumulong na itago ang mga ari-arian, ay nahatulan ng 7 taon ng pagkabilanggo. Si Rico Santos, ang nakpeke ng pirma at nandaya sa hotel, ay nahatulan ng 12 taon ng pagkabilanggo. Ang pagbagsak ng pamilya ni Daniel ay hindi natapusan sa mga hatol na ito. Para sa reparasyon at pagbabayad ng nakaw mula sa Cruz Holdings, ang lahat ng ari-arian ni Daniel ay kinuhang autoridad. Ang kondominium, ang sasakyan, ang mga bank account, lahat ay sinamsam. Ngunit ang pinakamasakit para kay Aling Rosa ay ang kanilang tinahing lupain sa probinsya. Ang lupa at bahay na lagi niyang ipinagmamalaki sa mga kapitbahay ay pina-auction rin para mabayaran ang napakalaking sibilyang utang na ginawa ng kanyang 2 anak. Si Aling Rosa, ang biyanang dating mapagmataas at lagi nagtatagumpay na may anak na malaking manager, ay ngayon ay ganap na walang ari-arian. Nang mapalabas siya sa kanilang bahay sa probinsya, mayroon lang siyang isang supot ng lumang damit. Dahan-dahan siyang naktayo ng isang maliit at pansamantalang tirahan sa isang zapote na lupa sa gilid ng nayon para mabuhay araw-araw. Ang makapitbahay na dati ay nakapaligid sa kanya para umasa sa pabor ni Daniel. Ngayon ay lumiliko sila palayo o pinuspos ang lupa na may pagamak. Nakita mo na ba? Ang tampalasang pag-ugali ay magbubungang ang pangmatagalang kahihinatnan. Ang mabuting manugang ay hindi niya nahalagahan, pinili pa niya ang mga mandaraya para mayuwi. Tama ang kasabihang, ang pag-ugalingang magulang ay makikita sa anak. Ang mga tsismisan ng nganayon ay tulad ng mga karayom na tumutubok sa puso ni Aling Rosa araw-araw. Namuhay siya sa pag-alinlangan, pagkaiwan at huling pagsisisi. Naalala niya ang mga pagkain na aking niluto, ang mga damit na aking binili para sa kanya tuwing nagbabago ng panahon. Umiyak siya ngang walang tigil, ngunit ang luha ngayon ay hindi na mapupunas ang kasalanan at kahihiyang dalangang kanyang pamilya. Ang kaharian ngang ilusyon na itinayo ng pamilya ng aking dating asawa sa pamamagitan ng panlilinlang at kasakiman ay ganap na nabagsak. Natitira lamang ang abong kahihiyan. Iyan ang presyong napakamahal ngunit ganap na nararapat para sa mga taong hindi nakaalam na pahalagahan ang katapatan at kabutihang loob. Isang hapon ng malakas na ulan, nagdesisyon akong bisitahin si Daniel sa bilangguan bago siya ilipat sa isang correctional facility na malayo. Nais kong harapin ang nakaraan ng isang huling beses para tuluyang isara ang malungkot na kabanata ng aking buhay. Pumunta ako kasama si Atty. Cruz, ngunit hiniling kong maghintay siya sa sasakyan. Nais ko ang mag-isa sa harapan ng aking nakaraan ng isang huling beses. Ang silit ng pagbisita ay malamig, nagsasalita ng malinaw ang mga pader na may kapal na baso na naghahatid ng paghihiwalay na 2 mundo. Umupo ako, tumingin sa kabila. Inilabas si Daniel, nakasuot na striped na damit na bilanggo, nakakalbo ang ulo, ang katawan ay manipis, ang mamata ay may itim na bilog at malalim, walang kahit anong bahaging dating presentableng manager na iyon. Nang makita niya ako, isang mahina at bahagyang pag-asa ay nagpatingkat sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang telepono.
Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang dinadala ito sa tainga. Dahan-dahan ko ring kinuha ang handset. Maria, naparito ka para bisitahin ako. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Maria, tulungan mo ako. Napakasakit dito, hindi ko makayanan. Ikaw ay chairman, may pera at kapangyarihan ka, maaari mo bang hilingin ang pagbabago aking hatol? Manunumpa akong paglabas ko ay gagawa akong lahat para mabayaran ang aking utang sa iyo. Ang tinig ni Daniel ay nanghihina sa pamamagitan ng handset, ngunit maririnig ko ang bawat salita ng kanyang mapangakit na pakiusap. Tumingin ako sa kanya, walang sakit, walang galit, mayroon lamang kawalan at habag. Daniel, hindi ako naparito para iligtas ka, naparito para ibigay sa iyo ito. Kinuha ko mula sa bag ang isang papel at idikit sa salamin. Ito ang opisyal na pagkakumpisal ng annulment na nilagyan ng selyo ng korte. Opisyal na tayong hindi na mag-asawa. Ang papel na ito ang katapusan ng lahat. Huwag kang mangarap na gagamitin ko ang aking kapangyarihan para makialam sa batas. Gumawa ka ng kasalanan, dapat kang tumanggap ng parusa. Iyon ang makatarungang tuntunin ng buhay. Tumingala si Daniel sa papel. Ang luha ay bumabagsak. Dinuntok niya ang baso, sumisigaw sa kawalan, ngunit ang tunog ay nabara ng makapal na salamin. Maria, alam ko nang nagkamali ako, alam ko nang nagkamali na. Nilubhaw ko ang pinakamabuting babae sa aking buhay dahil sa kasakiman. Nagsisisi ako, maawa ka ng isang beses lang. Maria, tumingin ako sa kanyang malakas na iyak, ang aking puso ay kalmado tulad ng tubig ng taglagas. Nagsalita ako sa handset, ang aking tinig ay mahinahon ngunit matibay. Ang pagsisisi mo ay huli na. Kung nung araw na iyon ay nagpagtanggol ka sa akin laban sa kasakiman ng iyong ina at kapatid, kung pinahalagahan mo ang pagmamahal ko sa halip na tumakbo sa mas batang babae, ang katapusang ito ay magkakaiba sana. Gamitin mo ang 20 taon sa bilangguan para pag-isipan ang dalawang salitang konsiyensya. Ibinaba ko ang handset at tumayo. Si Daniel ay nagpatuloy sa pagsigaw ng aking panggalan sa kabilang panig, ngunit hindi na ako lumingon. Lumabas ako sa visiting room, iniwan sa likod ang lalaking dating naging buong mundo ko. Naksara ang mabibigat na metal na pinto sa aking likod, naghihiwalaing dalawang mundo, isa sa kadiliman at isa sa liwanag ng kalayaan. Lumabas ako sa ulan, huminga ng malalim. Ang ulan na ito ay mahuhugas ng lahat para bukas ay muling sisikat ang araw. 1 taon pagkatapos, nakatayo ako sa roof deck ng ika-60 palapag ng Cruise Tower, ang pinakamataas na punto ng lungsod. Malakas ang hangin, itinatatapon ang aking mahabang buhok, nagdadala ng sariwang amoy ng isang magandang araw. Ang langit ng Maynila ngayon ay maliwanag at malinis, walang kahit isang ulap, tulad ng aking kaluluwa sa sandaling ito. Sa likod ko, isang seremonya ngang paglulunsad ng isang pundasyon ang nagaganap ng may karangalan. Ito ang aking pinakamahal na pangarap, isang non-profit na pundasyon na espesyalidad sa pagtulong sa mga biktima ng domestic violence, pandaraya sa kasal at mga single mother na nangangailangan. Lumapit sa tabi ko si Atty. Cruz, nagdala ng isang baso ng red wine. Tumingin siya sa akin ng may init at paggalang. Binabati kita, Madam Chairman. Napakagandang kaganapan. Nakatanggap tayo ng napakalaking suporta mula sa mga donor. Ang pundasyon ay tiyak na makakatulong sa libu-libong kababaihan na magbago ng kanilang buhay. Ngumiti ako, tahimik na tinapat ang aking baso sa kanyang baso. Salamat, Atty. Cruz. Kung wala ang inyong dedikasyon sa lahat ng panahon, hindi ko alam kung makakarating ako sa araw na ito. Tumingin si Atty. Cruz sa malayo. Nagsalitang mahinahon. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko, karapat-dapat ka sa lahat ng tagumpay na ito. Ang nakaraan ay nakaraos na, ang kinabukasan ay bukas na sa iyong harapan. Tumingin ako pababa sa mainit na kalyeng Maynila, ang daloy mga sasakyan at tao na tulad nagbuhay na patuloy na umagos. Naalala ko ang Maria ng 1 taon na nakalipas, ang maingat na may bahay, ang ina ng tiyan na nagtitiis, na nabubuhay sa loob ng ibang pagkakakilanlan. Ang Maria na iyon ay namatay sa gabingang bisperas ng bagong taon na iyon. Ngayon, ako si Maria, isang babae na may sariling desisyon, malaya at puno ng pagmamahal.
natutunan ko ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang kaligayahan ay hindi ang walang pakiramdam na pag-alay kundi ang pagpapahalaga sa iyong sariling pagkatao. Sa sandaling mahal natin ang ating sarili, makakayanan nating mahalin ang iba at pamahalaan ang ating sariling buhay. Lumingon ako sa Tanda Nege Pundasyon na nagliliwanag ng maliwanag sa ilalim nege sinag. Lihim na nangako ako sa aking sarili. Gagamitin ko ang natitira pang buhay ko para tulungan ang mga babaeng hindi mahulog sa aking dating pinagdaanan para matulungan silang muling mahanap ang kanilang tinig at kalayaan. Itaas ko ang basong alak, nakaharap sa maliwanag na araw na kumikislap sa aking ulo. Magandang umaga, bagong buhay. Isang lawin ang lumutang sa malawak na kalangitan. Malakas ang pakpak habang lumipat patungo sa walang katapusang abot-tanaw. Ngumiti ako, maliwanag ang puso. Ang unos ay lumipas na. Ngayon ay panahon ngang maliwanag na araw na magbibigay nga liwanag sa aking buhay. Tunay na nahanap ko na ang pinakapayapang destinasyon at ito ay ang tiwala sa aking sarili.